Narito na, pinakamainit na balita ngayong tanghali. LTO Regional Director na nangungutong umano sa mga bus operators sa Calabarzon, ipinatawag na paghahanda ng China sa posibleng maritime conflict, hindi lamang para sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad ng oil companies bukas. Today in Metro, 1.8 milyong pisong halaga ng marijuana package mula sa Amerika naharang sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Sa MBC TV correspondents, lineman patay matapos matagalan ng poste ng kuryente sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, trilogy match sa pagitan nila Joshua Pasio at Jared Brooks kumpirmado na. At sa Showbiz Spotted, Megan Young nag-sorry matapos patikusim dahil sa ginawa nitong pag-ayos sa buhok ni Miss Botswana. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, ipinatawag ng Regional Director ng Land Transportation Office na umano'y sangkot sa pangungutong sa mga bus operator sa Calabarzon. Sa kanilang ipinasang sworn statement ng mga bus driver at operator, patong-patong na alegasyon ang sumalubong sa naturang opisyal na isinumbong ng mga biktima umano diretso kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa aking exclusive report. Inireklamo ang isang opisyal mula Land Transportation Office Calabarzon dahil sa pangungutong umano ng higit sa 50,000 piso sa ilang grupo ng bus driver at operators sa Cavite. Mismong kay Pangulong Bongbong Marcos sumulat ang mga nagreklamo at ayon sa sworn statement, ang ruta ng mga driver at operator ay Naik, Tagaytay, Indang, Alfonso at Mendez PITX. Sa kanilang sulat, nakasaad na nang hihingi ang LTO Regional Director na si Jerry Cupido ng nasa 50,000 piso sa bawat operator at 25,000 pesos naman daw ang hinihingi nito buwan-buwan sa mga driver para raw hindi sila hulihin. Kung hindi raw nakakapagbigay ng pera mga driver ay kung ano-anong violation umano ang ikinakarga sa kanila. Sa panayam kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi nitong iimbestigahan na simula ngayong araw ang naturang reklamo. Ano po ang proseso ng investigasyon? Di ba pagka ganito ay meron tinatawag na preventive suspension pending investigation? Opo, 2 levels po yan. No? Yung mga below presidential appointee position, yung mga salary grade 24 and below, pwede ko na pong actionan yung mga bagay na ganyan. Pero anything above that, I will have to recommend to the department kung anong yung aming suggested course of action. Siniguro naman ni Mendoza na mananagot ang sino mang responsableng opisyal dito. Ngayong araw niya ay ipapatawag na ng organisasyon ang mga complainant at ang inaakusahang LTO Regional Director na si Jerry Cupido. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Pagpupulungan na ngayong araw ng Metro Manila Council ang implementing rules and regulations sa paggamit ng e-bike. Sa pangunguna ng MMDA Chairperson na si Attorney Don Artes, layunin ng pagpupulong na isapinal ang pagsasabatas o pagpapatupad sa pagbabawal sa light e-vehicles na dumaraan sa major roads at iba pang mga pilinlangsangan. Pakinggan natin ang ulat na ito. Tatalakayin sa pulong ng Metro Manila Council ang IRR o Implementing Rules and Regulations ng paggamit ng e-bike at e-trike sa Calacang, Maynila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pamumunuan ni MMDA Chairperson Don Artes ang pulong na dadalawan ng mga representante ng LGUs maging ng Land Transportation Office. Isasagawa ang pulong na susundan ng anunsyo sa publiko sa headquarters ng MMDA sa lungsod ng Pasig mamayang hapon. Nauna rito
inanunsyo ng MMDA at MMC ang pagbabawal sa naturang electronic light vehicles sa hindi bababa sa 19 na National Thoroughfares sa Kamaynilaan, bukod pa sa idadagdag ng mga lansangan bawat lokal na pamahalaan. Target ng MMDA na pagmultahin ng mga mahuhuli ng 2,500 pesos, habang impound naman ang aabuti ng mga walang lisensyang e-trike at e-bike riders. Samantala, pinasinayaan ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang bagong bukas na solar-powered charging station para sa mga e-bike at e-trike. Matatagpuan dito sa Pasig Kabuhayan Center sa Barangay Santa Lucia ang charging station na kayang magkarga ng kuryente sa 6 na electronic vehicles ng sabay-sabay. Bukod sa tipid at linis ng charging station na nakadepende sa solar power, inanunsyo na pamahalaang syudad na bubuksan ito ng libre sa publiko. Tinatapos na lamang umano ang training ng mga tauhan dito bago pahintulutan ng mga Pasigueñong e-bike at e-trike owners na magamit ito ng walang bayad. As of now, di pa po siya na actually talaga nag-operate. Ano ba lang po siya? Di pa nagagamit, pero gumagana naman lahat. Yes, sir, magana naman. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Hiniling ni Senator Sonny Angara ang tulong ni Pangulong Bongbong Marcos upang suportahan ng mga senador ang economic tsa-tsa. Ito ay matapos maglabas ng deklarasyon ang panig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mahihirapan ang Senado na makuha ang 18 boto na kinakailangan para maisulong ang economic tsa-tsa. Ang mga detalye ay hahatid sa atin ni Raymond Dadpaas. Hinimok ni Senador Juan Edgardo Sonny Angara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan sila upang makumbinsi ang ibang senador na suportahan ang isinusulong na economic charter change. Ito ay sa gitna ng deklarasyon ng mga senador na kontra sa tsa-tsa na mahirapan ang Senado na makuha ang 3/4 vote o 18 boto pabor sa tsa-tsa sa ngayon. Kumpiyansa sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Senador Risa Hontiveros at Senador Cynthia Villar na makukuha nila ang sapat na boto upang maharang ang tsa-tsa sa magitan ng Resolution of Both Houses No. 6. Haminado si Angara bilang chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments na napakalaking hamon ang magiging botohan sa RBH 6. Kailangan ditong magsama-sama ang pagsisikap ng liderato ng Senado at ng Pangulo upang makumbinsi ang ibang mga mambabatas na ito ay suportahan. Naniniwala ang senador na iba ang bigat kung mismong Pangulo nang makikiusap sa ibang senador upang ibigay ang kanilang suporta sa tsa-tsa kumpara sa kanya na isang senador na nakikiusap sa kapwa senador. Ganun pa man ay kailangan din nilang galingan ang pagpapaliwanag upang lumakas ang tsansa na maaprobahan ang isinusulong na pagbabago sa ating saligang batas. Una nito inanunsyo ng liderato ng Senado na sila ay magsasagawa ng mga public hearings sa tsa-tsa sa mga probinsya, partikular na sa Visayas at Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Asahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas sa araw ng Martes. Abiso ng oil companies, 50 sentimos ang itatapyas sa kada litro ng gasolina, habang 25 sentimos naman sa diesel. May rollback ding nakaamba na 30 sentimos sa kada litro ng kerosene. Nauna rito, sinabi ng Department of Energy na ito'y bunsod ng bumabang demand sa langis ng Amerika at China, maging ang inaasahan namang pagtaas ng oil supply ng oil-producing countries. Bianca has cut the corner again. Yeah, she's going to have to give that place back. She decided she didn't want to have to go around the outside, cut the corner. Action-packed races ang natunghayan ng motorsports fans sa katatapos lang na round 1 ng 2024 F1 Academy, kung saan na-secure ng Pinay racer na si Bianca Bustamante ang ika-4 na pwesto sa ranking. Sa unang race nito sa Jeddah Corniche Circuit, nakatanggap ng warning si Bustamante for track limit, at sa kabila ng distractions, nagawa pa rin ng Pinay racer na matapos ito ng P5. Pagdating naman sa second and final race, dahil sa quick reflexes ng 19-year-old Pinay racer, naiwasan nito ang collision ng ilang racer ending in P6.
Kasunod ng P5 and P6 finishes, nakakuha si Bustamante ng 18 points, securing 4th rank in round 1. Sunod na gaganapin ang round 2 sa May 3 hanggang 5 sa Miami, bago ang Miami Grand Prix ng Formula 1. Sa aking pagbabalik, trilogy match sa pagitan ni Joshua Pasio at Jared Brooks, kumpirmado na. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito na ang mga balitang dapat niyong abangan. Paghahanda ng China sa posibleng maritime conflict, hindi lang para sa Pilipinas, ayon sa PCG. 17 Pinoy seafarers, bihag pa rin ang Houthi rebels simula pa noong isang taon. 1.8 million pesos na marijuana package mula US naharang sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. At K-pop group na Icon, balik Pinas sa Abril para sa kanilang huling concert bago pumasok sa military. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi lamang Pilipinas ang dapat maghanda sa sinasabi ng China na posibleng maritime conflict. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama rin sa mga dapat maghanda ang Taiwan, Malaysia, Vietnam at Brunei. Narito ang paliwanag sa report ni Jackie Resio. Hindi lamang ang Pilipinas ang pinagbabantaan ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pahayag na paghahanda para sa military conflict sa South China Sea. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na marami pang bansa ang kasama rin sa pinaghahandaang military conflict ng China. Ayon kay Tariela, kasama rin ang Taiwan, Malaysia, Vietnam at maging ang Brunei sa kanilang paghahanda. Hindi lang naman po tayo ang pinaghahandaan ng China, no? They also have concern with Taiwan and the entire South China Sea. Hindi naman tayo ang claimant state lang dito. It also includes Malaysia, Vietnam, and even Brunei. So I think it's wrong to think na ang statement na to ni President Xi Jinping is only about the Philippines. Dagdag ni Tariela na hindi rin naman nararapat na maging tahimik lang ang Pilipinas sa nagpapatuloy na pambubuli ng China sa ating sandatahang lakas sa West Philippine Sea para lamang makaiwas sa gulo. Kaya naman patuloy niyang hinihikayat na manindigan ng bansa, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Well, una sa lahat, we should, as Filipinos, we should toe the line, support the objective of our President Bongbong Marcos. Ang nakakalungkot, may mga ilan sa gobyerno na nananatiling tahimik para suportahan ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, at ang mga maangisdang nabubuli. I think obligation ng kahit na sinong opisyal sa gobyerno, whether you are appointed, elected, or you're a career government official, kailangan nating tindigan ng West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Sama-sama tayo, Pilipino. Idineploy sa Batanes ang higit sa 100 reservist bilang suporta sa Comprehensive Archipelagic Defense. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr., ang aktibong partisipasyon ng mga reservist ay makatutulong din umano para palakasin ang depensa sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report nito. Bahagi ng bagong Archipelagic Defense Strategy ng Philippine Navy ang pagpapadala ng mahigit sa 100 reservists sa norte. Yan ang sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. kasabay ng formal na integration ng 119 na volunteer sa hukbong dagat sa Batanes. Ayon kay Adachi, palalalimin ng hakbang ang posturang pamdepensa ng Naval Forces sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Bukod sa maritime security, mahalaga umano ang partisipasyon ng reservists sa disaster response at maritime organization. Sumalang sa pagsasanay ang mga volunteer sa ilalim ng Naval Reserve Command Northern Luzon na pinangunahan ni Major General Joseph Quezon. Magsisilbi umanong force multipliers
First ang mga reservists sa Batanes na karaniwang ding daanan ng bagyo at mga katulad na kalamidad. Nabatid na maging si Governor Marilo Caico ay reservist ng Armed Forces mula pa noong 2017 at may ranggong Master Sergeant. Ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay tumutukoy sa paglipat ng focus ng AFP sa territorial defense mula sa internal security, bunsod ng humihina na umanong guerrilla front ng New People's Army at tumitindi namang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Bihag pa rin ang Houthi rebels ang may 17 Pinoy seafarers simula noong isang taon. Yan ang sinariwa at ipinanawagan ni OFW Port List Representative Marisa Magsino kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pinakahuling pag-atake ng rebelding grupong ikinasawi naman ng 2 Pinoy. Nagbabalita si Milky Rigunan. May 17 Filipino seafarers ang nanatiling bihag pa rin ng Houthi rebels. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, ang 17 Filipino seafarers ay binihag ng Houthi rebels nang maharang ang kanilang barko sa Red Sea noong November 2023. Sila ay mga tripulante ng barkong MV Galaxy Leader na naglalayag sa Red Sea. Umapela si Magsino sa Marcos Jr. administration na huwag kalimutan ang kalagayan ng mga Filipino seafarers na bihag pa rin mula pa noong nakaraang taon. Pinapurihan naman ni Magsino ang Marcos Jr. administration sa mabilis na aksyon at ugnayan para mailigtas ang iba pang Pinoy na sakay ng barkong True Confidence at may uwi na ang labi ng 2 namatay na tripulanteng Pinoy. Pakinggan natin si OFW Party List Representative Marisa Magsino. Meron pa tayong 17 Filipino seafarer ng MV Galaxy Leader na na-hostage mula pa po November. Dito pa rin po sa Red Sea. Kaya masyado ng anong tawag doon, delinquente, itong Red Sea na ito, na dapat naman medyo nag-iibang rota. Although hindi natin alam kung paano routing nito pagka sino yung pinag-uusapan, pero dapat naman may mga ibang paraan para mag-iba sila ng route upang sa ganun makaiwas sa ganitong area na alam naman nating infested na mga ganitong klaseng mga atake. Sabi pa ni Magsino, sana ay sumunod ang mga malalaking shipping owners na wag nang dumaan sa Red Sea o humanap ng iba pang ruta dahil idineklara na itong high risk. Dahil sa madalas na bibiktima ang mga sakay na tripulante, kung di man ang hostage ay napapatay ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Bahagi ng development agenda ng Pilipinas ang mga foreign trip ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang nilinaw ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng mga alinlangan na ang gobyerno ay nagsasayang lamang ng pera sa serye ng state visits ng Pangulo. Narito ang aking ulat. Dinipensahan ng Department of Foreign Affairs ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabres sa isang press briefing, ang foreign trips ng Pangulo ay parte ng mga layunin, partikular na ng development goals ng administrasyon. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. Ang pinakahuling binisita ng Pangulo ay Australia para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Ang sumunod ay ang biyahe ng Pangulo sa Berlin, Germany at sa Prague, Czech Republic na magtatagal hanggang March 15. Samantala, dagdag pa ng DFA official na ang pagbisita ng Pangulo sa Germany at Czech Republic ay para sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa sa Europa. Gayon din ang promotion ng rules-based international order. Naniniwala ang opisyal na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Marcos hanggang noong nakaraang taon, nasa 19 na beses nang bumiyahe ito sa ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, March 11, 2024. 2 weather systems pa rin po ang umiiral sa ating bansa ngayong araw. Una na dyan ang hanging amihan na magdadala ng may hina hanggang katamtamang pag-ulan sa Northern at Central Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Pangalawa naman po ang easterlies. Yan po ang mainit na hangin na nagmumula sa Dagat Pasipiko.
Asahan na maghahatid ito ng isolated thunderstorms sa Caraga at Davao Region maging sa Palawan at Visayas. Samantala, masusulit pa rin po ang clear skies na medyo may kainitan nga lang. Kaya huwag pa rin po kakalimutan magbaon ng payong at tubig. At para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Metro Manila, bagyang hihina ang amihan bukas pero muli itong lalakas sa Miyerkules at Huwebes habang maglalaro naman ang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius. Habang lulubog naman ang araw mamayang 6:06 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Naharang sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City ang 1.8 million pesos na halaga ng marijuana package mula sa California. Batay sa paunang investigasyon, ang kontrabando ay inabandona at hindi na kinuha ng consignee. Narito ang report ni Noche Cacas. Mahigit 1.8 milyong piso halaga ng kush marijuana ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Ninoy Aquino Interagency Drug Interdiction Task Group sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Galing umano ng California, USA ang naturang package na inabandona at hindi kinlaim ng consignee. Nakadeklara umanong sweatshirt, graphic tee, custom puzzle set at sweater ang magkakahiwalay na parcel. Tukoy na rin ng otoridad ang 6 na consignee mula sa Laguna, Imus, Cavite at Pampanga na diskubre ng NAIA IADITG nang idaan sa x-ray machine ang kontrabando ng isingit para hindi mabuking. Nagsasagawa na ng follow-up investigation ang mga otoridad kung sino-sino pa ang nasa likod ng pagpupuslit ng illegal drugs papasok sa bansa. Para sa MBC TV Network, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Attention Philo Iconic! I-ready nyo na ang inyong con bahat dahil may special gift ang K-pop group Icon para sa inyo bago ang kanilang military enlistment ngayong taon. Kung ano yan, alamin sa Showbiz Report na ito. 지금까지 아이콘이었습니다. Bye, mga kita Iconic! Nakatakdang bumalik sa Pilipinas ang South Korean boy group Icon para sa isang gabing puno ng electrifying performances na for sure kilig ang hatid sa Pinoy fans. Sa April 7, magpapasiklab sina Song, Bobby, DK, Jun at Shan sa 2024 Icon Limited Tour Get Back in Manila na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ang limited tour na ito ay special gift ng grupo para sa Philo Iconic bago ang kanilang pagpasok sa military ngayong taon. Hindi naman makakasama sa naturang concert ang leader ng grupo na si Jay dahil kasalukuyan na itong nagsisilbi sa Army. Ang presyo ng tickets ay nagkakalaga ng mula 3,800 pesos hanggang 13,500 pesos na may kasamang fan benefits tulad ng soundcheck pass, photocard set at raffle entry for signed Polaroid, album poster at iba pa for MVP ticket holders ayon sa local promoter CDM Entertainment. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng Icon na nag-debut year 2015 ay Love Scenario, Rhythm Tha, Killing Me, Bling Bling at Goodbye Road. Huling nasa bansa ang Icon noong August bilang bahagi ng kanilang Take Off Tour. At sa aming pagbabalik, bakit nga ba nakatanggap ng batikos ang actress beauty queen na si Megan Young matapos ang kanyang hosting stint sa Miss World? Ang mga kasagutan dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito ang mga balitang dapat ninyo pang abangan. Presidential Task Force on Media Security nagbabala sa pagpayag sa mga sibilyang gumamit ng mga high-powered firearms. Sa MBC TV correspondence lineman, patay matapos madagran ng poste ng kuryente sa Iloilo. At sa Showbiz Spotted, Megan Young nag-sorry matapos batikusin dahil sa ginawa niyang pag-ayos ng buhok ni Miss Botswana sa Miss World. At sa trending and viral show, agaw eksenang entrance ng isang kandidata ng Miss Grand Thailand. Kinaliwa ng netizen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nababahalang Presidential Task Force on Media Security sa pagpayag sa mga sibilyan na gumamit ng high-powered firearms. Ayon sa Executive Director nitong si Paul Gutierrez, maliban sa lumalabas na tila hindi kayang protektahan ng kapulisan ng publiko, malaking panganib din ang maidudulot nito sa mga nasa hanay ng media. Ang mga detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Total si Presidential Task Force sa Media Security, Executive Director Paul Gutierrez na bigyan ng karapatan na magmay-ari ng mataas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual. Ayon kay Gutierrez, nakakabahala ang desisyong ito ng Philippine National Police dahil sa mistulang hindi nila kayang bantayan ang komunidad. Makakalikha umano ng takot ang naging desisyon ng PNP lalo na sa hanay ng media at pribadong individual. Apela pa ni Gutierrez sa PNP, reviewin ito ang naging desisyon at ikonsidera ang maaaring maging resulta nito sa lipunan. Noong nakalipas na linggo, mismo ang PNP Public Information Office ang nag-anunsyo na papayagan na muli ng PNP na magkaroon ng malalakas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual upang mabantayan nila ang kanilang sarili. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Aminado ang Eastern Samar Police na hirap pa rin silang tukuyin ang pinanggalingan ng natagpuang palutang-lutang na cocaine sa kanilang karagatan. Ito'y matapos makabingwit ang isang mangingisda ng mga supot na naglalaman ng ilegal na droga sa nasabing karagatan, bagay na nangyari rin daw noong sa kaparehas na rehiyon. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Nicole Lopez. Aminado ang Eastern Samar Police na hirap silang matukoy ang pinanggalingan ng mga naglutangang cocaine bricks sa karagatan. Ito'y nang mabingwit ng isang mangingisdang nakilala lamang na si Lemuel. Ang 2 plastic bag na may 20 cocaine bricks na palutang-lutang sa karagatan ng Arteche, Eastern Samar noong Biyernes. Napag-alaman mula sa Eastern Samar Drug Enforcement Unit na ang mga itinurnover na cocaine ng mangingisda ay nagkakahalaga sa 106 na milyong piso. Sa panayam naman ng DZRH kay Police Colonel Jose Manuel Payos, Provincial Police Director sa Eastern Samar, sinabi niyang hindi rin ito ang unang beses na may nakitang cocaine sa karagatan ng kanilang probinsya. Ayan po, pangatlo na po itong pagkakataon na may natagpuan dito sa baybayin ng Eastern Samar. Yung una po, noong 2009, yun po yung may pinakamaraming nakuhang cocaine na umabot po ng, kung hindi po ako nagkakamali, parang umabot po ng 43 bricks. Po, tapos nung 2018 po, nakakuha uli ang mga kapulisan natin. Yung mga mangingisda, nakakuha na naman po ng 29 bricks po, 29. Ayon kay Payos, hindi rin madaling alamin kung saan galing ang mga kontrabando na nagpalutang-lutang sa karagatan na sakop ng kanilang probinsya. Ito po ma'am, medyo may nahihirapan po kaming mag-determina kung saan galing itong mga kontrabando. Pero ito yung pinakabago, ang mga bricks po na to, o itong mga cocaine ay may markang 3 C. C. Na base doon po sa pananaliksik natin sa open source po, tinignan po natin sa internet, ito po ay nagpapakilala bilang Mexican drug cartel na Los Citas. Inaalam din ng Eastern Samar Police kung may ugnayan ba ito sa mga nakitang bulto rin ng cocaine sa karagatang sakop naman ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasagip ng Coast Guard Station o CGS Romblon ang 168 pasahero sa sitio Abuyog, Barangay Kapaklan sa Romblon. Ito'y matapos sumadsad ang sinasakyan nilang pampasaherong barkong MV SWM Salve Regina kasama ang 55 crew at 21 rolling cargos. Ligtas ang lahat ng pasahero na dinala sa Romblon Public Plaza habang naiwang sakay ng vessel ang mga crew nito para sa monitoring. Wala namang naiulat na sugatan at kasalukuyan pang inaalam ng CGS ang sanhi ng insidente.
Patay ang isang lineman matapos madaganan ng poste ng kuryente sa bahagi ng Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang lineman ng Iloilo Electric Cooperative 1 matapos na madaganan ng poste ng kuryente sa barangay Igtuba, bayan ng Miag-Ao, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Ricky Encina, ang Deputy Chief ng Miag-Ao Municipal Police Station, ililipat na sana ang poste nang natanggal ang tali. Natumba ang poste sa tinatayuan ni Ernesto Gabiloria Jr. Ayon sa pulis, dali-dali pang dinala sa ospital si Gabiloria ngunit hindi na naisalba. Ang steel post ay may taas na 40 feet. Nagsasagawa ang ILEC 1 na power distributor ng clearing operations kasabay ng 12 oras na scheduled power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines sa ilang lugar sa Iloilo nang nangyari ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nadamay ang isang 4 na taong gulang na bata matapos pagbabarilin ng 2 armadong lalaki ang isang 27 anyos na lalaki noong Marso 9 ng gabi sa Pomelo Street, Purok 5, Barangay Poblacion, Bayugan City, Agusan del Sur. Sa spot report mula sa Bayugan City Police Station, kinilala ang mga biktima na sila si Jo Marie, 27 anyos, at 4 na taong gulang na lalaki na si Alia Zam, na pawang residente sa lugar. Napag-alaman na biglang binarila mga armadong lalaki si Jo Marie sa kanyang katawan ng maraming beses gamit ang pinaniwalaang 9mm caliber na pistol. Sa nasabing pamamaril, tinamaan din sa tuhod ang bata ng ligaw na bala. Matapos ang pamamaril, tumakas ang 2 gunmen habang mabilis namang dinala sa ospital ang mga biktima at under observation ng mga ito. Na-recover sa crime scene ang 9 na basiyo ng bala ng kalibre 9mm pistol. Nag-imbestiga na ngayon ang kapulisan sa Bayugan City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang driver ng motorsiklo nang sumalpok sa kasalubong na bus sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Tuntun, Lingayen. Sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castor Jr., nakilala ang biktima na si Eddie Labarias Moreno, 54 anyos, residente ng Barangay Kibaol ng nasabing bayan. Sa investigasyon, binabagtas ng motorsiklo ng biktima ang papalikong bahagi ng daan nang ito'y pumasok sa linya ng kasalubong na bus na minamaniho ni Milvin Garcia, 38 anyos, residente ng Barangay Balayang, Alamino City, dahilan ng head-on collision. Sugatan din sa nasabing insidente ang backrider na si Mrs. Jennifer Moreno, 38 anyos, na ngayon nakaratay pa sa isang paggamutan sa lungsod ng Dagupan. Ang bus driver naman ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Lingayen Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pajardo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, patay ang driver ng isang delivery van matapos itong makasalpukan ang isang pampaserong bus sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay GRS, Saragay, Camarines Sur ng madaling araw kahapon. Ayon sa ulat ng PNP, galing sa Bicol ang van at papuntang Maynila naman ng makain ito ang linya ng bus na patungo naman sa Bicol. Parehas mabilis ang patakbo ng 2 sakyan, kaya matindi ang tinamong mga pinsala ng mga ito. Dead on the spot ang driver ng van at nagkawasak-wasak naman ang minamanin nitong habang nasira naman ang kaliwang bahagi ng bus. Nagpatuloy ngayon investigasyon ngayon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18 Roel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino! Arestado ang 2 suspek sa kasong pagpatay sa Barangay Bugasan, Matanog, Maguindanao del Norte sa tulong ng community na iparating sa kapulisan na Matanog ang presensya ng 2 kadudadudang tao sa kanilang barangay na agara namang inaksyonan ng binuong joint elements. Inabutan ang 2 sa lugar at sa mga nakuhang identification cards mula sa kanila, tumutugma ang pangalan at larawan ng 2 sa file ng warrant of arrest na dala ng Matanog PNP sa kasong pagpatay nitong March 8, 2024 sa Sitio Bugasan Sur, Matanog, Maguindanao del Norte. No bail bond recommended para sa pansamantalang kalayaan ng 2 suspek na ngayon nakakulong na sa Matanog Police Station. Sa pahayag mula kay Maguindanao del Norte, Provincial Director Sultan Salman Sapal, walang lugar sa probinsya ng Maguindanao del Norte ang mga taong wanted sa batas dahil maging ang mga residente umano ay kusa nang nagre-report sa mga kinahinalang mga tao sa kanilang lugar.
Para sa MBC TV Network News, ito si RH19, June Dimakutat mula sa Central Mindanao. Sama-sama tayo, Pilipino. Literal na makapigil hininga ang eksena ng isang beauty queen sa araw ng registration para sa Miss Grand Thailand 2024. Ang kandidata kasi dumating sa venue na sakay ng isang ambulansya, walang malay at tila nag-aagaw buhay. Kaya naman napahiyaw na lang ang lahat nang bigla itong na-revive at nag-instant transformation from patient to beauty queen na para bang walang nangyari. Silipin ang nakakaaliw na pakulong yan dito sa Trending Report ni Arnold Herrera. Sabi nila, first impressions last. At tila seneryoso nga ito ng isang beauty queen sa Thailand. Ika nga nila, she understood the assignment. Viral kasi ngayon sa social media ang agaw eksenang entrance ng dalaga sa araw ng registration para sa Miss Grand Thailand 2024. Sakay ng ambulansya, inilabas sa stretcher ang kandidata na walang malay at tila nag-aagaw buhay. Siyempre, hindi rin nagpatalo ang supporting cast na wagas din ang acting sa pag-revive sa dalaga bilang mga nurse at doktor. At hindi naman sila binigo ng dalaga at ginulat ang lahat nang bigla itong bumangon at nag-transform from patient to beauty queen real quick. Napanganga na lang ang lahat ng maghubad ito para i-reveal ang red gown na tinatago sa likod ng hospital gown at nagawa pa ngang mag-retouch ng makeup na parabang walang nangyari. Aliw na aliw naman ng netizens sa kakaibang pasabog na ito. Anila, bigyan na raw agad ng award si Ate Girl at mukhang ready na siya para sumabak sa role ng Miss Grand Comedy. Ang viral video, pumalo na sa higit 2 milyong views sa Facebook. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng martial arts, kumpirmado na ang muling tapatan ng Pinoy MMA fighter at champ na si Joshua Pasio at ang American fighter na si Jared Brooks sa ikatlong pagkakataon matapos mauwi sa disqualification ang nakaraang laban ng dalawa. Tutukan ang buong detalye sa exclusive report na ito. Magkakaroon ng trilogy match sa pagitan ng Pinoy MMA fighter at kasalukuyang one-strawweight MMA world champion na si Joshua Pasio at American MMA fighter na si Jared Brooks. Yan mismo ang kumpirmasyon ng 28-year-old world champ sa DZRH TV Matchpoint. Kasunod ang pagkapanalo nito kay Brooks matapos nitong ma-disqualify dahil sa illegal head slam ilang segundo pa lang ang pagsisimula ng laban. Unfinished business between me and Jared Brooks. So expect a trilogy match. Wala pang details kasi sabi ng doktor I need to recover, talagang mag-recover. Actually may neck brace ako, matigas lang talaga yung ulo ko, hindi ko tinalagay. 3 weeks of no training sabi ng doktor, and next week magpapa-second opinion pa ako. Need to undergo MRI or CT scan para ma-check ulit. And yun, after 3 weeks, tignan natin ulit kung paano yung condition. Pero gusto natin this year. As an athlete naman, gusto ko this year. And sana nga matuloy yan. And of course, sana nga dito sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam, inamin din ni Pasio na nakaramdam ito ng pagkadismaya at lungkot dahil sa kabila ng puspusang ensayo, nauwi lang ang laban sa disqualification. At paglilinaw ng Pinoy champ, maayos ang relasyon nito kay Brooks at personal na itong nakahingi ng tawad. Balikan ng aking buong eksklusibong panayam sa ating champ na si Joshua Pasio sa DZRH TV Facebook at YouTube channels. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Lily Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Nitong weekend, nagbalik Miss World stage ang actress beauty queen na si Megan Young bilang host na ginanap na coronation night ng prestiyosong pageant. Pero ang kanyang hosting stint nabalutan ng kontrobersya matapos batikusin ng ilan dahil sa ginawa nitong pag-ayos sa buhok ni Miss Botswana. Narito ang report. Usap-usapan sa social media ang ginawang pag-ayos ng aktres at former beauty queen na si Megan Young sa buhok ni Lesegot Shombo, ang pambato ng Botswana sa katatapos lang na Miss World pageant kung saan ito nagsilbing host. Sa Q&A round ng kompetisyon, makikitang nagmagandang loob si Megan na alisin ang ilang hibla ng buhok na bahagyang humarang sa noo ng kandidata. Fix your hair a little bit. There you go. Pero ang ginawa na ito ni Megan tila di nagustuhan ng ilang African pageant fans. Para sa ilan, isa umano itong pananabotahe. May nagkomento pa ang paraan daw ito ng TV host para madistract at ibaba umano ang confidence ng kanilang pambato. At anila, this raises concerns about cultural sensitivity. Matapos naman makatanggap ng sari-saring komento, agad humingi ng tawad si Megan Young sa pamamagitan ng kanyang social media account. Ayon sa dating beauty queen, noong gabing iyon matapos ang kompetisyon, personal siyang nag-sorry kay Miss Botswana. Humihingi rin ito ng paumanhin sa mga hindi nagustuhan ng naturang insidente. Arania, I take full responsibility for it. Sa huli, tiniyak ni Megan Young na wala siyang intensyon to invade personal space o maging dahilan para hindi maging komportable ang sinuman. Pinagsisisihan niya nito ang kanyang naging aksyon at nangako to be more mindful and respectful in the future. Sa isa namang post, nakiusap si Miss Botswana Lesegot Shombo sa kanyang mga kababayan to please be kinder kay Megan Young. Gayon din kay newly crowned Miss World Kristina Fishkova ng Czech Republic. Naunawaan daw nito ang kanilang pag-aalala, ngunit hindi naman daw masarap sa pakiramdam na nakararanas ng pambabatikos ng iba dahil sa kanya. Kung matatandaan, taong 2013 nang maasungkit ni Megan Young ang corona bilang Miss World. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, showbiz angel, at kanina kay Matchpoint Millie. Yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po, si Edniel Parrosa. At ito naman, si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.